Kamusta Capricorn? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung ano ang energy mo, ang energy ng person mo, ang relasyon at sa huli, kukuha ko ng charms. Unahin muna natin itong rune kung ano yung masasabi. Ang una mong bato ay Anses. Pinapahiwatig ng bato na ito na kailangan mong gamitin yung napag-aralan mo, kaalaman, at yung galing sa pakikipag-usap. Para merong taong tutulong sa iyo sa mahirap na sitwasyon na kinakaharap or kakaharapin. Itong hagalas ang nagsasabi na merong bigla ang problemang dumarating sa buhay mo. May posibilidad na paghihiwalay, sakit, o kaya yung pagdadalamhati. At saka nga pala, problema din ito sa financial. At saka meron ding delay na nagaganap sa ilan sa inyo. Itong Perdo in reverse, meron kang pinahiram, pero hindi niya na ibinalik sa iyo yung hiniram niyang financial. Babala rin ito para sa ilan na Capricorn na iwasan yung mga paranormal na activities, Ouija board, kasi may posibilidad na maka-attract ka ng dark entities. At yun yung magdadala ng negatibo sa buhay mo. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang, kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. Ikaw na rin magpalit kung si person mo ba ito o ikaw. At kung kailan mo ito napanood, yun ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ito na yung card mo, 10 of Pentacles, 2 of Swords, at Knight of Cups. Meron kang magandang pamumuhay, pamilya, at saka kontento ka sa buhay mo. Pero nasa sitwasyon ka na kailangan mong mamili. Ang ilan sa inyo, kahit maayos yung relasyon mo sa person mo, meron pa ring ibang taong nagpapakita ng interes sa iyo. Matuwa ka kasi merong humahanga pa rin sa iyo, pero wag mong hayaan na masira yung mga nauna mong plano or pinangakuan. Sa career o kaya negosyo, maraming oportunidad na dumarating sa iyo. Ang ilan sa inyo, inoferan ka ng kaibigan mo na magsosyo kayo sa negosyo. At patuloy mo tong pinag-iisipan. Sa career or negosyo, saksi ka sa kung ano yung nangyayaring panlilinlang sa trabaho or negosyo. At kahit alam mo yung punot dulo ng problema ay hindi ka nakikisali sa gulo or argumento. Sa mga single, naghahangad ka talaga ng relasyon na pang long term. May dumating sa buhay mo pero dalawa. Pwedeng magandang career or lover, o kaya dalawang lover. At yung isang lover ay masigasig. Pero hindi ka pa rin nakakapag-desisyon kung sino sa kanila yung pipiliin mo. Naghihintay ka pa ng magandang timing at pagkilala dun sa person. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, merong sinabi ang person mo sa'yo na sobrang pinag-iisipan mo ng maigi at matagal. Kasi hindi lang yung relasyon nyo ang gusto niyang ma-maintain, pati yung pangkabuhayan nyo. Guys, dahil sa connected kayo sa isa't isa, may posibilidad na magkapalit kayo ng cards. Ikaw na lang bahalang tumukoy. Ito yung cards ng person mo.
Two of Wands, Five of Cups, at Four of Pentacles. Dito sa cards ng person mo, pinapakita yung problems niya. Ayaw niyang nag-aalala ka. Kaya wag ka na magtaka kung mag-iba yung plano niya. Mukhang marami kayong sinusuportahan ng person mo. Kaya nag-iisip siya ng mas positibong paraan na para masustain yung pangangailangan nyo. At saka ang ilan sa inyo ang pinag-iisipan ay yung pagpunta sa ibang bansa or ibang lugar. Pareho kayo ng person mo na nag-iisip kung aayon ka ba sa mga decisions niya. Ang advice ng mga cards para sa financial, kung meron kang pipiliin na trabaho o kaya meron kang pagkakagastusan, kailangan meron kang backup plan para hindi ka madidismaya sa resulta. At saka ang ilan sa inyo nagiging matipid ka kasi meron kang gustong bawiin na financial na nawala sa iyo. Posible na nagastos ng ilan sa inyo yung inipon mo. Pero makakaipon ka pa rin naman, ipipilit mo ito. Sa mga nasa relationship or single, yung taong nagugustuhan mo or karelasyon, meron pang nagkakagusto sa kanya. Alam mo ito or nakukutuban. At sobrang ikinalungkot mo itong nalaman mo. Yun bang naiisip mo na yung mga sakripisyo mo ay nababaliwala? Kung pwede lang na maibalik mo yung nakaraan, hindi ka na sana nagkaroon ng desisyon na magkalayo kayo. LDR ang koneksyon nyo ng person mo. At isa sa inyo ng person mo ang nagbago ng pananaw sa buhay, naging mahigpit. Sa mga single, ang advice ng cards, kung ano yung naiisip mo or nai-imagine patungkol sa relasyon, yun yung mangyayari sa buhay mo. Siyempre, yung tinutukoy, yung tamang direksyon. May mga temptation din kasi dito sa cards Aaminin sa'yo ng person na meron talaga siyang karelasyon para makuha niya yung tiwala mo. Huwag mong hayaan na ikaw yung maging dahilan ng ikakasira ng relasyon ng iba. Four of Wands, the Wheel of Fortune, at Queen of Wands. Very positive itong mga cards kasi pinipili mo kung ano yung nararapat at tama sa iyo. Kaya maraming blessings ang dumarating. Ito na yung magandang kapalit sa lahat ng pagtitiis mo. Papabor na yung kapalaran sa iyo at makakamit mo yung mga goals or plano mo sa buhay. Sa kalusugan, nakadalawang cards ka na para sa pregnancy. Ang ilan naman, ito yung bagong buhay. Nagkakaroon ng celebration kasi ang ilan sa inyo nagkaroon ng recovery. May magandang improvement yung kalusugan mo. Ipagpapatuloy at saka pipiliin mo na yung healthy na buhay. Ang iba kasi sinasabi lang na magbabago na pero ikaw talagang determinado ka na. Magtutuloy-tuloy na ito ng magandang pagbabago sa iyo. Sa mga single, nakatatlong cards ka na merong bagong person na darating sa buhay mo. Meron kayong lugar na parehong pinuntahan at nasa labas pa lang itong person na ito ay nakikita ka na niya. Doon siya unang nagkagusto sa iyo. Ito yung time na kasama mo yung friends or family. Itong Ten of Swords ang nagsasabi na meron nang matatapos sa buhay mo. Hindi mo kailangan isipin na ang bagal ng progress ng buhay mo or naisumpa ka ba.
Kasi walang ganun. Ang nagpapadelay sa buhay mo ay yung stress or negatibong kaisipan. Kaya kailangan mo na itong i-release. Kasi hindi na ito yung karapat-dapat sa buhay mo. Sa mga nasa relationship naman, hindi ka nagpaligoy-ligoy sa person mo. Sinasabi mo sa person mo yung sitwasyon mo at saka feelings mo. Pinapaalala mo rin sa kanya yung mga maganda niyong nasimulan sa nakaraan. At mas nanaig yung kaalaman mo, yung paraan mo ng pakikipag-communicate sa person mo. Kaya pumabor sa'yo yung kapalaran. Ano man ang sitwasyon na kinakaharap nyo. Yung paghihigpit na palitan ng tiwala at saka yung happy na family. Ang ilan sa inyo nagpaplano ng magpakasal. At may posibilidad na pareho kayo ng person mo na makapunta sa ibang lugar. Pasensya na guys, uminit na kasi yung camera ko eh. Itong mystical card na reapproach ay maraming sign na ibinibigay ang universe sa'yo na para makatulong at saka maunawaan mo kung ano yung nangyayari sa buhay mo. At saka mag-focus ka sa mas magpapa-improve sa buhay mo at saka iwasan na sisihin ang sarili. Itong card naman na physical pain ay bigyan mo ng atensyon yung kalusugan mo. Itrato ng mabuti ang physical na katawan at kailangan din ng pagpapahinga. Kailangan mo kasing protektahan yung energy mo. Yung takot na nararamdaman mo ay positive pa rin kasi ibig sabihin, binibigyan ka ng warning. Kaya, pakinggan mo rin kung ano yung nasa isip mo or kutob. Para mas mabigyan mo ng importansya kung ano yung mga mahalaga sa buhay mo at para maka-move forward ka sa positibo. I-add ko lang para sa mga nasa relationship na nagiging isa na kayo ng person mo. Kumbaga, yung mga decisions or suporta ay nakakamit nyo pareho. Ito naman yung mga charms na posibleng hanggang dito makaresonate ka or hanggang sa mga tarot cards lang. Ikaw na bahalang tumukoy. Ito yung ilan sa 12 zodiac sign na nangunguna. Sagittarius, Libra, Aquarius, at Taurus. Siya nga pala, thank you sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. Ingat po kayo palagi saan man kayo naroon. Ikaw na lang tumukoy kung nandito ba yung unang letra ng pangalan ng person mo.